Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, may gagawin si Lord sa umagang ito. Isa pa, umuugong. Sige nga, sabihin mo dun sa katabi mo, partner, may gagawin si Lord sa umagang ito. At pag wala kang katabi, hanap ka ng kausap. Mahirap naman magsalitang mag-isa. Okay. Ayos na? Umuugong nga. Okay. Nanibago ang sound system sa boses ko. Ayan. By the way, yung nag-announce po kanina ay si Pastora Nika. Single. Dahil ng kanina ay sabi ay, para po sa mga iba pang question, ay pwede nyo po akong i-message. Ay, sino ga daw siya? Sinong i-message? Ayan, may mag-PPM na sa'yo. Okay na. Anong ine-expect mo ngayong umaga? Yung iba, pagkagising, ang ine-expect ay uulan. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi ko ine-expect na uulan. Yung iba naman, ang ine-expect ay, linggo na naman, gagastos na naman, pamasahe, kakain sa labas, magyayaya, mga anak ko, etc. Yung iba, anong ina-expect? Linggo na. Lunes na naman bukas. Para bagang ang Lunes ay, there is something wrong with Monday. Anong ina-expect mo? Bilang mga Kristiyano, ano ba dapat ina-expect natin? At ito ang dapat ina-expect natin. We should expect the goodness of the Lord sa ating mga buhay. Ang dapat palang inaasahan mo na mangyayari at matatanggap mo ay ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, ang dapat palang ine-expect sa buhay ay goodness ni Lord. At ngayon pong umaga sa biyaya ng Diyos, yan po ang ating pag-uusapan at di ko na po pakakahabaan pa ang intro. Ang title po ng i-share ko sa inyo ay Expect God's Goodness. Let's pray. Father, we love you. We praise you. At kahit yung aming love sa inyo, hindi namin kayang ipagmalaki dahil you love us first. That is the reason why we are able to love you and one another. Thank you so much, Lord, for this wonderful day. Thank you, Lord, for the gift of life. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O Lord, and cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. And thank you, Lord, for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord, dahil kayo po, O Lord Jesus, ang aming righteousness sa paningin ni Abba Father. And this morning we pray, O dear Holy Spirit, teach us, be with us, dwell upon our needs. We need you. Bless the lips of your servant as I preach your word, and bless the ears and the hearts ng mga makikinig. And we pray, Lord, na pagpalain niyo po ang bawat isa ng inyong salita. Teach us, O God. Remind us of your goodness. At hayaan niyo po na kung may i-expect kami sa buhay na ito, yun ay ang kabutihan mo. Unto your hands, we entrust and dedicate this service. Let your perfect and beautiful will be done. Kayo po ang magturo. Kayo po ang mahayag. Kayo po ang mataas. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo lang po ang ma-reveal, O Lord. Jesus, be revealed. And Lord, we pray na lahat ng plano, pakana at gawa ng kaaway ay walang bisa sa buhay ng bawat isa. We are declaring your complete victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. Thank you so much, Father. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. The best puling palakpak para kay Jesus. Everybody say, expect God's goodness. Kung may i-expect o aasahan o iintayin o aabangan ka rin lang pala sa buhay na ito, dapat pala yung kabutihan ng Diyos. Diba? Ewan ko, nasanay na rin kasi siguro ang tao na nag-e-expect ng worse. May mga taong they're always expecting for worse to come sa kanilang mga buhay. Well, the Lord wants to be reminded na, kung may aasahan, aabangan o iintayin ka ba, ang abangan at intayin mo, i-expect mo,
ay ang kabutihan ko, says the Lord. Okay. Ano ba ang mga dapat mong, paano ba mag-expect ng God's goodness ni Lord? Una, kailangan mag-expect ka ng kabutihan ng Diyos. Unang-una, syempre, sa buhay mo, sa sarili mo. So that's number 1. Expect God's goodness to yourself. Sabi po sa Psalm chapter 23 verse 6, "Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Sabi ni David, actually si David po, si Haring David po, ang author niyan, sabi niya, nakakasigurado ako, confident ako, na ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos ang susunod sa akin, araw-araw ng aking buhay. At ako'y mananahan sa tahanan ng aking Diyos magpakailanpaman. Ano po ang ine-expect ni David? Ang ine-expect po ni David ay ang susunod sa kanya, hahabol sa kanya, ay goodness ni Lord. Ano ang ine-expect ng mga tao ngayon na hahabol sa kanya? Yung iba, ang ine-expect niya ay taga-Batilik kasi katapusan na. O taga Water District. O kaya naman ay mag-chat-chat o magte-text na sa kanya ang Globe, PLDT, Converge. Ano pa? Yung iba, they are expecting na maya-maya pa ay lalapit na ang anak nila kasi malapit na uli ang pasukan. Sabi naman ng mga napasok pa rin hanggang ngayon, sana all bakasyon. Sabi naman ng mga bakasyon, sana all may baon. Ano ang ina-expect mo? Yung iba ay expected na may dadating. Kaya naturuan na ang anak. Anong isasagot? Tulog daw po ang mame. Talaga, sinabi sa yung tulog siya, ay tulog nga. Ano ang ina-expect mong hahabol sa iyo? Ito po ang ginawa ni David. In-expect niya, inasahan niya, ang gusto niya na humabol sa kanya ay goodness ni Lord. Alam niyo po ba kung ano ang setting o ano ang nararanasan ni Haring David nung time na isinulat po niya ang Psalm chapter 23? Ito po ay yung time na hirap ang kanyang kalooban. Bakit? Dahil ang kanya pong anak na si Absalom ay nagre-rebelde laban sa kanya. Ang sakit po kasi ng siya'y hari at ang kanyang anak ang nangunguna sa pagsasabing patalsikin si daddy. Diba? Ang sakit sa pakiramdam ni Haring David at that time, ang nangaaway sa kanya ay mismong anak niya. At sa isa pong typical na tao, sa tingin ninyo, ano po ang ine-expect nun? Heartaches, disappointments, kalungkutan. Pero ayaw po ni David na yun ang kanyang maranasan. Ayaw ni David na yun ang humabol sa kanya. Hindi niya ine-expect yun. Ayaw niyang asahan na yun ang darating sa kanya. Kaya anong sabi niya? Nakakasigurado ako na ang kabutihan ng Diyos at kanyang pag-ibig ang hahabol sa akin. Pastor, hindi niyo po ako masisisi kung ang i-expect ko ay kalungkutan dahil yun ang nasa paligid ko. Hindi niyo po ako, Pastor, masisisi kung ang aking inaasahan ay matakot ako, mangamba, mag-alala dahil yun ang nakapaligid sa akin. Again, church, kung babalikan po natin si Haring David, ang nararanasan niya ay hindi madali. Pero pinili po niya na maniwala at manampalataya na ang goodness ni Lord ang hahabol sa kanyang buhay. It's just a matter of mindset. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, mindset. Always remember na wala po tayong control sa nangyayari sa paligid natin. Am I right? Sino po nag-a-agree doon na wala talaga tayong control sa nangyayari sa paligid natin? But, we can control kung ano ang dating. Again, we can control kung ano ang dating ng mga sitwasyon sa paligid natin, sa atin. So again, it's just a matter of mindset.
You decide. You choose. Piliin mo kung anong ine-expect mo. And King David choose to expect God's goodness instead of expecting worries, expecting troubles, expecting sadness. Okay, sabihin mo nga, simula sa araw na ito, ako'y nagdi-decide na ang aasahan ko, ang i-expect ko, ang aabangan ko, ay ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. And for those who believe it, palakpakan mo si Jesus. Amen. Claim it. Receive it. Yan ang mangyayari. Paano pa? Paano pa mag-expect ng goodness ni Lord sa ating mga sarili? Alam niyo, ang unang-unang dapat nating i-work out is to break the poverty mentality. Sabihin nga natin, poverty mentality. Ano ba yung poverty mentality, Pastor? Yung lagi mo na lang iniisip na ikaw ay mahirap, ikay umaaktong mahirap, ikay namumuhay na mahirap. At hindi na nga nag-iisip na siya'y uunlad pa. Hindi na bagang makaisip na ako'y makakaangat pa. Ako'y pinanganak na mahirap. Ako'y lalaking mahirap. At ako'y mamamatay ng mahirap. That's poverty mentality. Madalas ko nang sinasabi sa inyo, ulit-ulitin ko lamang, na yung kung ipinanganak kang mahirap, hindi mo yung kasalanan. Pero yung mamatay kang mahirap pa rin, kasalanan mo na yon. Again, it's just a matter of mindset. You choose. You decide. So we need to break the poverty mentality for us. Para maka-experience, actually, magsisimula siya sa mag-expect ng goodness ni Lord. Bibigyan ko kayo na example ng poverty mentality. Yung ang laging gusto ay libre. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, pag laging gusto'y libre, that's poverty mentality. Diga? Yun pupunta sa mall at laging pabirong sasabihin sa nagyaya, ano ka libre diyan? Alam mo namang wala. Makalibre pa ka naman talaga doon sa mall. Makatawad nga, hindi makatawad. Sino naman ang kilala mo natawad sa mall? Yung bumibili ng pabango. At ang sabi doon sa sales lady ay, wala nagabawas yan. Kaliit-liit naman butilya niyan, 5,000 eh. Wala gabawas pa, hindi na sa 4,500 yan. Nanawad sa mall. That's poverty mentality. Wag laging gusto ay libre. Wag laging gusto ay makakalibre. Wag laging gusto ay maghahanap sino gang magyayaya sa akin dyan sa Sangyup. Yung nakikita ko sa Facebook eh. Baka naman may magyayaya sa akin dyan sa Sangyup. Tapos ang comment naman ay say, libre mo ga. Yung naghahanap ng maglilibre, nasagot ng naghahanap din ng maglilibre. Ay di sa madaling salita, hindi matutuloy. Bakit? Parehong ang hanap ay libre. Meron pong isang kwento tungkol dyan eh. Tiluma na. Pero napakagandang example ng aking pinopoint out sa inyo. Meron pong isang mayamang negosyante ang nag-put up ng isang zoo sa kanilang bayan. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, medyo sagiin mo ng kaunti para magising. Malamig eh, yan naantok na ata. Sabihin mo, nag-open daw ng zoo. At nung nagbukas siya ng zoo, nilagay niya doon sa may entrance fee, 500 each. Sabi ng mga tao, kamahal. Hala, hindi ako papariya. Kita naman din sa malayo ang ulo ng giraffe. Hindi na ako napasok. Kita ko naman din ang gulugod ng elephant. Hindi na ako napasok. Bakit? Kamahal, 500. By the way, doon po niya itinayo yon sa Barangay Kakuriputan, Sitio Karamutan. Okay. Somewhere in the north. Okay. Nalulungkot na po yung businessman kasi sabi niya, mura-mura na eh. So ginawa niya ang 300. Sabi, pasalta. Alam niyo yung pasalta? Pasalta, 300 na lang. Kaya kinausap muna yung hipo, kinausap yung elephant, ang sabi, diet muna kayo ha. At dahil mura entrance fee natin. Tuwan-tuwa at excited si businessman, inilagay yung karatula, 300 na lang.
at wala pa rin pumupunta. Nayamot na ho yung businessman, kaya inilagay niya na ho doon sa may pinto, free entrance. Sabihin mo doon sa katabi mo, yo, libre. At nung nakita ng mga taga roon na libre, pinamalita, pinalagay pa sa Facebook, libre, taro din lahat. Ako, pasukan sila. Tuwan-tuwa naman ng mga tao dahil libre. Ngayon ang ginawa ng businessman, para siya'y makabawi-bawi, inilak ang gate. Tapos pinakawalan ho ang leon, ang tigre, ang buhaya. Si Kapitan, pinakawalan ho yung mga mababangis na hayop. Ay di kagulo ang mga tao, takot na takot, punong-puno ho, ay talagang hindi makatakbo ang tao. Punong-puno, sa dami. Bakit? Libre. Ngayon lahat nandun na sa pinto, gusto lumabas. Kinakausap yung manager, sabi, boss, gusto na naming lumabas. Ngayon, nilagay ng manager yung karatula, 1,000 per exit. Ang launahan ng bayad, ara na. Sabi, boss, 1,500, aray, yun na. At tubo pong malaki nung araw na yon ang negosyo ni Bossing na business. Ano po ang lesson? Wala lang. Hindi po, may lesson po doon. Mahirap yung lagi ang hanap ay libre. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, mahirap yung ang laging hanap ay libre. Baka lalong mapamahal. Ayaw magbayad ng 500. Ayaw magbayad ng 300. Ay di, nabiktima sila ngayon, bayad na 1,000. Mahirap yan laging ang hanap ay libre. Sino po rito yung nakabalita rin nung sa isang mall ay merong nagpapa-pre-taste, tama-tama namang sa isang kuripot naman na laging hanap ay libre, ang hanap may pre-taste. Sabi yung pre-taste! Ay hindi naman taste ang ginagawa, ay lamon. Sino rito yung mga napunta ng SNR, ayaw mo nang tantanan yung mga pre-taste down. Kakahiya. Kinakita ko doon magbe-bless ka, hindi. Hindi kita kilala. Biro lang po. At nitong si Pogi na napakahilig sa pre-taste, ay lantak agad. Hindi na nag-intay ng alok, binanatan agad. Ano dito? Sabi nung nagpapa-pre-taste, sausage po. Ba't nagkakaasim? Sabi, ano ka rin pinapay-pre-taste nyo kakaasim? Panis po kasi yan. Bulok na, sira na po kasi yan. Sabi nung si mahilig sa pre-taste, ay bakit nang ipini-pre-taste ninyo gayang bulok? Sino man bibili ng produkto ninyo? Sabi na nagpapa-pre-taste sabay turo doon sa nasa likod. Kaya nga po, pag hindi po kayo bumili ng aming rep, masisira po talaga ang mga pagkain nyo. Ang pinopromote pala yung rep. Hindi pala yung sausage ang pinopromote. Nagpa-pre-taste lang ng sirang sausage at yan po ang mangyayari sa sausage nyo pag wala po kayong rep. Kaya bili na po kayo ng aming rep. Sabi mo dyan sa katabi mo, huwag ka mahilig sa libre. Huwag laging hanap ay libre. Baka makapangain kang panais. So it will start with that. Breaking our poverty mentality. Kasi naman, ito ang punto ko kasi church. Paano po natin i-expect ang goodness ni Lord if you are expecting from somebody else? Yung tipong, uy, bagong graduate, maglibre naman dyan. Alam niyo, ito yung ipinagpe-pray kong mabagong mindset. Pag may gumraduate, ilibre nyo natin. Tama, wala na nag-i-amen. Sabi ko, pag may gumraduate, ilibre natin. Pag may nag-birthday, hindi siya maglilibre, tayo ang maglilibre sa nag-birthday. Di ba, Leia? Di ba? Belated happy birthday. Amen, Sai! Amen! Huwag na kayong papayag, ladies, sa mga banat ng mga asawa na ninyong lalaki, na ang bulaklak na lalanta ako, hindi, kaya ako sapat na. Huwag kang papayag! Huwag kang papayag, ladies. And gentlemen, huwag tayong papayag na wala tayong something special to our loved ones. Pag sinabi sa iyo, bakit ka ba bumili pa nito? Ang mahal-mahal. Hindi na ganun pa yan, ha? Ang isagot mo, mas mahal kita.
Yan ha. Noted daw, sabi ni Carlo. Mas mahal kita. Yan ang lagi ko sagot sa aking asawa. Mahal, ba't ka bumili pa niya ka? Mahal, mahal. Mas mahal kita. Basta wag lang magpapabili ng sobrang mahal. Dahil pag nagpabili siya ng sobrang mahal, mas sobrang mahal kita. Maumay na kayo. Ganon talaga tayo. Okay? So let's break poverty mentality. Okay? Yung iba, ayaw pumasok sa isang mamahaling restaurant dahil wala daw siyang ibabayad. Nakasigurado ka na ga? May kilala ako. Tanda-tanda ko yung tinirit ko sila. Yan ay couple. Itinirit ko po sa Subway. Wala po kasing Subway dito sa kahit sa Lipa. Meron na ba sa Lipa? Wala. Sabi ng isa, hindi ko nga alam yun. It just happened na kami napadpad somewhere in Makati. Di na i-treat ko sila. At sabi ng couple, alam niyo po, Pastor, matagal na po naming nakikita yan. Dahil yan inadyan lang sa baba ng aming kondo. Hindi po kami pumasok di yung dalawa dahil kamahal po. Sabi ko, mahal ka talaga. Isinama ko sila, pumasok sila. Tara, kain tayo. Pasok sila. Nakita nila yung mga prices. Sabi nila, hindi naman po pala masyadong mahal. Kung may kaunti pa, mas mahal ng Jollibee. Hindi naman po pala masyadong mahal. Di ba? Sabi ko sa inyo hindi naman talaga mahal yan. Akala nyo lang. Ba't ayaw nyo pumasok? Baka naman hindi rin nga kami makakabili, nakakahiya. Ito isa sa mga natutunan kong teknik sa aking mga mentors. Pag may nakita kang restaurant, kahit yan mukhang mamahalin, pasukin mo! Pastor, baka mapasubo. Basta pasukin mo! At pag nakita mo ang menu talagang hindi kaya ng iyong bulsa, may katubig. Tapos pag kainom mo at tinanong ka uli ng order, sabihin mo, sorry, I changed my mind. That's the polite way of saying, hindi ko afford. At least may idea ka na, di pag-ipunan mo. Huwag ka madamot sa sarili mo, para sa bandang-bandariyan, ma-experience mo. Yung tagal-tagal mo pinag-ipunan, tas ang hihahayin sa iyo, hilaw ang loob. Gayon talaga, pag mahal, hilaw. Biro lang po. Ay nako, gusto ko ma-break po yung mentality iyon, lalo na po dito sa ating mahal na bayan ng San Jose. Mga taga San Jose, hindi ka pang San Jose lang at hindi San Jose lang. Huwag mong laangin ng San Jose. Hindi ka basta-basta. You're not just. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, you're not just. Huwag mong isiping, ala ako na may taga-bukir, ako'y pambukir, ako'y di nilang, tama na sa akin ng lumi. Come on. Church, let me remind you that you are destined for greater things. Let me remind you, church, that you have a Father in heaven na gustong-gustong bigyan ka ng kahit ano na makabubuti sa iyo. What else? How to expect God's goodness to yourself. Believe God's goodness in your life. Paano ka mag-expect kung di ka naniniwala? Tingnan ninyo si David. Sabi ni David, surely, your goodness and love will follow me. Siya ay confident. Siya ay persuaded. Ano ibig sabihin nun? Si David po ay paniwalang-paniwala, naniniwala, siya po'y convinced na na ang kabutihan ni Lord ang hahabol sa kanya. Bakit ganun si David? Bakit confident si David? Confident po si David kasi, una, he believed in God's goodness. Do you believe that God is good to you? Amen. Naniniwala ka ba ang Diyos ay mabuti sa iyo? Kung naniniwala kang ang Diyos ay mabuti sa iyo, ang aabangan mo ay kabutihan niya at ang i-expect mo ay kabutihan niya. Anong inaabangan mo? Disaster ba? If you believe that God is good in your life, are you expecting calamities? Are you expecting disaster? Are you expecting bagyo? No, you are expecting God's goodness.
At kung anong inaabangan mo, yun ang darating sa'yo. Sabi ko, kung anong inaabangan mo, yun ang darating sa'yo. Kaya kung ang pinaniniwalaan mo ang Diyos ay mabuti, at ang inaasahan mo sa buhay mo ay kabutihan ng Diyos, yun ang mararanasan mo. Bakit confident si David? Kasi yun ang nararanasan niya, kabutihan ng Diyos. Okay? Iniligtas daw kasi siya ng Lord sa leon at sa oso. Kaya siya'y confident nung humarap siya kay Goliath at sinasabing, ililigtas din ako ng Diyos sa kamay ng Pilistiyong ito. Sino po rito yung nakagraduate ka na ng junior high? Taas na kamay. Nakagraduate ng senior high, yung mga magka-college na dyan. Yung welcome sa college life. Okay. Be confident. Ba't natawa kayo? Ba't natatakot ata yung iba? Huwag ka matakot. Bakit? Ipinasa ka na nga ni Lord nung first year. Pinasa ka ni Lord second year. Pinasa ka ni Lord. Pinasa ka kahit hindi ka naman dapat pumasa. Hindi ko po makakalimutan nung ako ay pinasa ng aking prof sa statistics at sa quantitative techniques. Dapat hindi ako papasa doon. Lagi ko naman naikwento sa inyo that those time ay wala akong ipinapasang kahit ano, quizzes, seat work, cheat work, group work, name it. Wala akong ipinapasa pero ipinasa niya ako. Una, biyaya ng Diyos, padalwa, naawa sa akin dahil ako'y working student. At pag ako'y bumagsak, tanggal ako sa pagka-scholar. Pabor na Lord. Pero hindi ko sinasabing pag-pray lamang kahit hindi na mag-aral at papaboran na ni Lord. Ay, galit din si Lord sa tamad. Ako na may napatawad na, pero nagalit sigurado si Lord sa akin that time na ako'y patamad-tamad. Ang point ko, I am believing that God is good in my life kasi ipinasa ako eh. Naipasa na ako ni Lord nung elementary, naipasa na ako ni Lord nung high school, sa college pa ka naman. Sino naman dito yung mga graduate na ng college at ang kakaharapin niya ngayon ay tunay na buhay na? Diba? Naipasa ka nga ni Lord sa mga mahihirap na yon. Ipapasa ka rin ni Lord ngayon sa tunay na buhay. Amen? Bakit confident si David? Kasi nga, sabi niya, si Lord ay mabuti sa akin nung ang kaharap ko ay oso. Iniligtas niya ako. At mabuti rin ang Lord sa akin nung ang kaharap ko ay leon. At mabuti rin si Lord sa akin kahit pa ang makaharap ko yung sa Goliath. At mas mabuti pa rin, patuloy na magiging mabuti si Lord kahit ang makaharap ko yung ano pa at iba pang uri ng Goliath ng buhay. Bakit confident si David? Kasi naniniwala siyang ang Diyos ay mabuti. What else? For us to expect God's goodness sa ating mga sarili, we need to appreciate God's goodness. Alam nyo, maraming tao experiencing God's goodness sa buhay nila, pero di sila aware. Bakit? Because they don't appreciate the goodness of the Lord sa kanilang mga buhay. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, alam mo bang blessed ka? Ano reaksyon ng sinabihan mo? Wala lang ho, nakatulala. Okay? Alam niyo kung bakit merong mga taong pag sinabihan mong siya ay blessed ay hindi kumbinsido? Kasi maybe they are not appreciating the goodness of the Lord that is happening already sa kanilang buhay. May tinanong, bakit ka malungkot? Kasi wala akong Porsche. Pero ang ganda-ganda ng Honda Civic niya. May tinanong, bakit ka malungkot? Kasi wala akong girlfriend. Ako'y 35 years old na. Pero hindi niya nakikita that he have a beautiful family. Na kahit siya'y 35 years old na, yung mga kapatid niyang mga professional na rin, lagi siya inililibre. Ang nagpatayo ng kanyang bahay, yung isa niyang kapatid na doktor, things like that. Pero ang lagi niyang nakikita, lagi niyang hina-highlight ay ano? Yung wala siyang girlfriend. We need to appreciate God's goodness. Makita mo ang goodness ni Lord sa iyo. Alam niyo, magandang exercise for us to appreciate God's goodness is to count our blessings.
Sino rito yung ginagawa yon? You're counting your blessings. You're not counting kung ano yung wala, but you're counting kung ano yung meron ka. And that's a very good na ugali. Huwag mong hanapin at bilangin ay kung anong wala ka. Ang bilangin mo ay kung anong meron ka. That you have a beautiful mom, na meron kang poging tatay, pogi lang, hindi masipag. Huwag mo na ikwento yung masipag. Huwag na yon, basta pogi, at least meron. At least ang ilong mo maganda, namana mo sa tatay mo. What else? Na meron kang matalinong kapatid, katamad naman din ho. At least matalino. Kaya nga hindi masyadong nagawa kasi siya'y matalino. Inuutakan ka. Okay. Bilangin mo kung ano mabuti. Yun ang tingnan mo. For us, for you, to appreciate God's goodness. Si David po, amidst of his problems, most especially, nung sinulat niya ang Psalm 23, he counted his blessings. Pakita ko sa inyo. Psalm chapter 23 verse 1. Yan. And 2. Basahin nga natin. 1, 2, 3, go. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Verse 3, He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Again, nung time na yan, sinulat yan ni David nung siya'y maraming problema. At syempre, verse 5 yan, nabasa na natin yung verse 6. Ano yung verse 6? Surely God's goodness will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ano makikita nyo diyan? Mula verse 1, David counted his blessings. Ano sabi? The Lord is my shepherd, I lack nothing. Ano sabi niya? Hindi ako pinagkukulang ni Lord. Tapos ano pa? He lead me in green pastures. Inilalapit ako ni Lord sa blessing. Inilalapit ako ni Lord sa provision. Ako'y ginaguide ni Lord. Ako'y iniingatan ni Lord. Ako'y ibinebless ni Lord. At ino-obvious niya ang pagsama sa akin. Binibilang ni David ay ang blessing niya. Kaya nagiging aware siya, napapaalalahanan siya, tuloy, na-appreciate niya. Minsan ito po ang kulang sa atin mga Kristiyano. Hindi naman kayo lang ako din lahat tayo. Kulang tayo sa appreciation. Nakikita nating bumabagyo pero hindi natin minsan naiisip na natutuwa naman yung mga punong matagal na nagduro sa dung mahaba ang init. Nakikita natin ay yung inconvenience sa atin ng panahon, but we are not looking at the good side, the bright side, nung pwedeng gawin itong panahong ito. Be grateful and thank God for what is happening, for what you have. Nakikita po ni David yung mga mabubuting ginagawa ni Lord sa buhay niya at punong-puno siya ng appreciation. Ito nga, kagaya sinasabi ko, bagay na minsan ay kulang sa atin. Madami po ang napapansin ay pangit na bagay. Kaya yun din ang nakikita at inaasahang mangyayari. Napansin ko. Hindi naman lahat, pero karamihan. Yung asong nasa tabi ng kalsada, pagka pinapansin mo, lalong natahol, at pansinin mo pang lalo pag tumakbo ka, anong gagawin sa iyo? Hahabulin ka. Huwag mong pansinin. Sabi ni Carlola, hindi ko papansin. Kahit basta lagi kong titingnan niya, mahirap na. Aso pa rin ho yan. Pero nung mapapansin niya, ito napansin ko pag pinansin mo, lalo kang hahabulin. Huwag mo masyadong pansinin, pero syempre naman, ikaw naman vigilant din, mapagbantay ka rin naman. May mga aso namang hindi na natahuli. Oo. At meron namang mga may-ari ng asong kasasabi ng bawal na ang ligaw na aso. Anyway, alam niyo ang blessing ay gayon din. Sa buhay ay gayon din. Kung ano ang pinagpapapansin mo, yon ang hahabol sa iyo.
Sabi mo nga dyan sa katabi mo, kung anong pinapansin mo, yan ang hahabol sa'yo. Kaya dapat, ang abangan mo, ang i-expect mo, ang intayin mo, ang pansinin mo, ay ang goodness ni Lord. Ay, tingnan mo yung mga taong lagi na lang pinagpapapansin yung mga problema sa politika. Nai-stress ay sa politika. Hindi naman barangay tanod man lang. Oh. Hoy, alam mo, balita ko, yung asawa ni Ganaw, ay siya palang gagawa ng pira. May stress ka. Bakit? Mapipigilan mo gayon? Ay di ano, kakausapin ko, balita ko yung doktora yun eh. Ay di ako magpapacheck up, tapos kakausapin ko. Talaga? Baka masagot ka rin niya doon sa sinasabi niya sa interview, you can't afford me. Oh, diba? Pastor, kayo yata ay antay. Hindi Hindi ako antay. Pinagpe-pray ko sila. At hindi ako nagpapaka-stress sa mga bagay na wala naman akong kontrol. Pansinin mo at yun ang hahabol sa'yo. Diba? Girls, tingnan niyo yung mga nagpaparamdam sa inyo, tapos pinakitaan nyo ng kahit isang pansin lamang, tumatahabol-habol. Wala nga akong nahabol. Paano ikaw ang nahabol? Oh, bakit malungkot ang beshi ko? Kasi ikaw ang nahabol. Sabi mo nga, kung kung girl yung katabi mo, hindi dapat tayo ang nahabol. Dapat daw tayo ang hinahabol. Sabi mo, kung girl yung katabi mo. Oo. Kasi pag ikaw ang humabol, mamaya tatanungin kita. O tatanungin ka ng iba, bakit malungkot ang beshi ko? So, tumbling? Okay. Yun ang tingnan mo, yung goodness ni Lord, yun ang abangan mo. Maging aware ka sa goodness ng Diyos and you'll see. Kung dati puro negative lang ang napapansin mo nangyayari, magugulat ka na lang na ang humahabol sa'yo ay goodness ni Lord. Amen? So, anong keyword? Awareness. Be aware. Ano yun? Mayroon akong iiwan sa inyo dyan. Maging aware ka na mabuti ang Diyos at lahat ng ginagawa niya ay mabuti. Maging aware ka. Remind yourself, paalala mo, balik tayo doon sa katotohanan. Hindi, pastor, ang katotohanan na ito, mababa ang sweldo, mahal ang bilihin, 150 na uli ang kilo ng patatas. Yan ay truth. Na-witness ko yan nung Friday lang. Yung nung nakaraang Friday na namalengke ako, taga Rosario po ako, pamilihang araw po doon ay Biyernes. 30 lang ang sayote. Last Friday, 60 na. Buti pa ang sayote, nagmamahal. That's the truth. Ako'y witness niyan. But always remember, church, that there is a higher truth above the truth. And what is the higher truth? That God is good. That surely His goodness and love will follow you. So be aware of God's goodness. At pagka talaga namang naha-highlight na sa iyo na ang Diyos ay mabuti, yung mga ipinipilit ng mundong truth sa iyo, ay magmumukha na lamang maliliit na bagay na halos di mo na mapansin dahil ang naha-highlight at nakikita mo, ang Diyos ko ay mabuti. Nako, ang minimum wage ay 450, ang Diyos ko ay mabuti. Nako, ang kilo ng bigas lalong mamamahal, ang Diyos ko ay mabuti. So, okay na tayo dan. Expect God's goodness to your soul. Ang Diyos ay mabuti sa'yo. Pwede ba? Kung mamay ka ng isang tao, wag yung katabi mo, iba naman, sabihin mo, ang Diyos ay mabuti sa'yo. Nagpapaalalahanan tayo ngayon na ang Diyos ay mabuti sa atin. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Number 2, expect God goodness from others. Everybody say, from others. Bakit kailangan pag-usapan ito? Kasi minsan po, we are expecting that God is good to ourselves, but we cannot see God's goodness in the life of other people. Always remember, church, man by nature is good. Hindi ko po sinasabing lahat ng tao ay mabuti, but by nature,
man is good. Bakit? Di ba naalala nyo? That every man are created according to God's image. Kung tayo pong mga tao ay nilikha ayon sa wangis ng Panginoon at ang lumikha sa ating Diyos na mabuti, therefore, ang nilikha niya ayon sa kanyang wangis ay mabuti. At ang sabi po ng Diyos, lahat ay mabuti. Nang nilikha niya, lahat ay mabuti. Awit 145 verse 13b. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Tanong ko po sa inyo, ang ahas kayo mabuti? Ay, nung nakaraan lang, balitang-balita doon sa barangay ng aking asawa, may nakagat daw ng ahas. Patay ang ahas. Patay yung nakagat ng ahas. Ay, di dahil doon, actually, malapit lang yung barangay na isa amin, tapos yung mga biyanan ko po nasa Canada, mas nauna pa po silang nakabalita doon sa Canada. Ba't gayon? Bakit yung mga balita dito sa Pinas, kahit sa loob ng barangay nyo, nauna pang makabalita nasa abroad? Ba't mas malakas ang signal nila doon? Anyway, hindi ko alam yon, hindi yun ang topic natin. Pero, di balitang-balita, chinat ako, sabi nila, nako, ay, anak, ikaw mag-iingat, lagi kang magbubuta pag ikinalakad sa mga may damaw. Magbubuta raw. Opo, sige po. Ang aking asawa, lagi nagpapaalala, ikaw lagi kang mag-iingat ka. Ganyan. Lakas naman makapogi ng gayon. Pag yung sinasabihan ka ng iyong asawa, mag-iingat ka. Ganyan. Uuwi ka ng buo, ha? Lalo pag ako magdadrive, wala. Thank you, Lord. Nakauwi, buo. We are good. Ang tao ay mabuti. Ang tanong, ang ahas gay mabuti. Okay, ako'y nagtatanong. Ang ahas gay mabuti. Hindi daw. Ang ahas ay mabuti. Amen daw. Abo, talagang amen pa rin. Ang ahas ay mabuti. Sabi nung isa, ay di kay kung yung ahas na ay mabuti, di sana hindi nagkasala ang tao. Gusto ko lang maging malinaw, demonyo naman yung nanukso eh. Kinuha lang ang form ng ahas. Kaya huwag kayo magalit sa ahas. Huwag kinalaman yung mga yun. Lalo yung iba, galit na galit sa mansanas. Ewan ko baga, ang may kasalanan talaga noon yung pintor. Na kumreate nung painting na yon na ang pinakitang prutas na iniaabot ay mansanas. Wala naman sinabi ang Bible na mansanas eh. Sa Pilipinas, ginanap yun. Kung Pilipino nagpinta noon, ano sa tingin ninyong iniaabot na yon? Bayabas! Lagitik na ang buto. Sino nangangain ng buto ng bayabas? Sinong ayaw? Sinong kahit tanong ko lang ang pakialam? Okay. Ang ahas ba'y mabuti? Yes! Pastor, ba't di ka nag-aalaga? Hirap na nga ako sa life group ko. Joke. Ako'y nag-i-enjoy. Sabi kasi ni Lord, pasanin ang krus. Bakit malungkot na naman ang beshi ko? Okay. Ang ahas ba'y mabuti? Yes, katasabi lang ng verse, ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Ang ahas ay mabuti. Pastor, ba't nanunuklaw? Nature? Oh. Bakit ang ahas ay mabuti? Marunong siyang magligtas ng sarili. Kasi yung ibang tao hindi marunong iligtas sa sarili. Na-warningan na, huwag kang mapopol. Sabi naman ng isa, kasi po siya papol. Ay. Iligtas mo naman ang sarili mo. Masyado ka. Mabuti pa ang ahas, marunong magligtas ng sarili. Yung iba, kahit na sinasaktan ako, nagbubulag-bulagan ako. Nakakita ka ng ahas na ganon? Kahit sinasaktan ay nagbubulag-bulagan, hindi, sige lang, yak-yakin mo ako. Aamba ka pa lang, tutuklawin ka na yan. Bakit? Siya'y mabuti. Marunong siyang magligtas ng sarili kasi may mga uuwian pa siyang anak. Samantalang yung mga panayang OT, hindi kayang iligtas sa sarili. Hoy, may uuwian kang anak. Panayang OT mo.
Pag late, kaltas. Pag OT, OTY. Nasa ng hustisya? Nasa Diyos. Pray for our beloved country, Philippines. Okay. Genesis chapter 1, verse 31. And God saw all that He had made, and behold, it was very good. Si Lord na nagsasabi. Everything is good. So how to expect God's goodness from others, given na lahat naman talaga ay mabuti by nature? Huwag kang laging tamang hinala sa kapwa. Alam nyo, minsan, may pagpapala na gustong ibigay ng Diyos sa iyo, gagamitin ay tao. At madalas, actually, ang pagpapalang natatanggap mo galing sa Diyos ay ipinadadaan niya sa tao. Sino nag-a-agree doon? Sino po rito nung humingi ka ng provision ng Lord ay bumuka ang lupa at may kamay na lumabas sa tagabot ng pira? Diyos ko po, pag gayaan naman ang blessing, parang nakakatakot naman. O meron dito nag-pray, Lord, pahingi pong pambayad sa kuryente, sa Batilik, maniningil na. At biglang kumidlat, at pagtingin mo doon sa tinamaan ng kidlat ay may pira. Kakagulat naman yung kasama naman ng pakiramdam na gayon. Speaking of pambayad sa Batilik, may nakita ko yung nag-post, sabi, Batilik, ginawan po namin ng paraan nung naniningil kayo. Gawan nyo rin naman ho ng paraang magkakuryente kami ngayon. Nga naman. Ginawan nga naman ng paraan yung pambayad, ba't di magawa ng paraang magawa? Okay. Huwag laging tamang hinala sa kapwa. Alam niyo, ako'y blessed na blessed ngayong umaga nung nakita ko ang post ng Nay Baby. Nasaan ang aking inay? Nay Baby, yung. Ang post ng Nay Baby sa Facebook ngayong umaga, nakita niya? Nakita ko. Hindi ko na nailagay diyan dahil na-send ko na ang aking PowerPoint bago ko nakita Pero babasahin ko sa inyo. Para doon sa mga friend ng Nay Baby at mga followers, tingnan ninyo. Pusuan ninyo. I-share ninyo. Ito sabi niya, a heart that appreciates every little thing will always be greater than the eyes that sees only what is missing. Wow. Ano daw? Sabi, yun daw pusong nakaka-appreciate kahit maliliit na bagay ay laging mas maigi kaysa sa mata na ang lagi lang nakikita ay kung ano ang wala. Kaya ipalo nyo ang Nay Baby, sabi ko sa inyo. Lalo na yung mga medyo struggle sa devotion. Palo nyo ang Nay Baby, araw-araw nagdi-devotion nyo, nakakailan yan sa maghapon. Hindi naki-devotion ka na din. Thank you po, Inay, doon sa inyong post na yun. Nakakatuwa, nakaka-bless. Glory to God. Okay? Totoo, laging higit pa rin yung pusong nakaka-appreciate ng kahit maliit na bagay patungkol sa kapwa kaysa sa mata na lagi namang ang nakikita ay kung ano ang mali, kung ano ang sala, kung ano ang wala. Excited, nagkikwento yung isa, hoy, alam mo, ako'y natutuwa doon sa kapitbahay natin. Bakit? Nakapagpagawa na ng bahay, kaganda. Anong reaksyon mo? Alay, yan may illegal. Hoy, alam mo, nakakatuwa, gumraduate na yung anak ng ating katapat diyan. Ala, kalandi-landi naman ang batang iyon. Bakit ka gayon? Malay mo, maging successful yung batang iyon. Maakay mo kay Lord, makakilala kay Lord, at gamitin pa ng Diyos para pagpalain ka. Uulitin ko, madalas ang pagpapala ng Diyos pinadadaan niya sa tao. Ay paano kung nakarating sa kanya yung mga pinagsasasabi mo behind her? Lagi niyong tatandaan, ang balita may pakpak yan, ang lupa may tainga, mas matindi pa sa fiber optic yung mga marites sa paligid. Fastest connection ever. Edited nga pagdating. Diba? Saan nakakita nun? Yung iba naghahanap pa ng mapa project kasi i-edit. Ang marites, pagdating sa'yo, edited na. Diba? Ang hirap. Ang hirap niya. Huwag kang laging tamang hinala. Malay mo yan ang gagamitin ng Diyos para pagpalain ka. Tingnan niyo po ang sabi ni Paul. Philippians chapter 3 verse 1, I thank God every time I remember you. Sabi ni Paul sa Philippian church, tuwing naaalala ko kayo, ako'y nagpapasalamat kay Lord. Ikaw, tuwing naaalala mo kapitbahay mo, nagpapasalamat ka kay Lord? Opo, paano ka magpasalamat? Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil hindi po ako kagaya ng aking kapitbahay. Ay para kang yung Pariseo na itinuturo ni Jesus na nakasabay mag-pray yung tax collector. Salamat Panginoon dahil hindi ako kagaya ng maniningil ng buwis na ito.
Sa totoo lang, are we thanking God for the life of every people na naaalala natin? Pastor, kahirap din naman paano ga ako magpapasalamat doon sa, Lord, salamat po doon sa kumat sa akin kanina. Ay, talagang kinatuwa ko gar na yung overtake 90 degrees. Cut na cut. Paano ka magpapasalamat doon, Pastor? Salamat po, Lord, doon sa buhay nung nabusinahan ko ng isa dahil alangan parang papasok siya at noong ko nakalampas, kinapitan ako ng busina. Masamagang magpaalala dahil baka ikaw iliko muna bago tingin. Kahirap din naman Paano ako magpapasalamat sa buhay ng ganyan, Pastor? Hindi magpasalamat kang tinuturuan ka ni Lord ng tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng kanilang mga buhay. Ano sabi ni Jesus diyan? Kung iniibig mo lamang yung mga kaibig-ibig at yung mga umiibig din sa iyo, anong pinagkaiba mo sa iba? Pero kung ang minamahal mo yung mga hindi kaibig-ibig at ipinapanalangin mo ang mga umuusig sa iyo, may gantimpala ka. Yan ang sabi ni Jesus. Sabi po ni Dorothy Parker, never throw mud. You can miss the target, but your hands will remain dirty. Anong connection niya sa pinag-aaralan natin? Kayo na mag-isip, kanina pa ako din Joke lang po. Sabi kasi nung iba, tamang hinala ako, pero at least naman, mali ang hinala ko. At mali naman palang hinala ko. Ako na may aminadong mali ang hinala ko, nahusgahan ko siya, sorry. Kaya nga lang, ano nga sabi ni Dorothy Parker? Never throw mud. You can miss the target, but your hands will remain dirty. Nakukuha niyo? Wala na Nasabi mo na Naparating mo na naparamdam mo na Nagsorry naman ako. Oo nga, nagsorry ka. Kaya lang, syempre, tandaan na niya yon. Na talagang nung una, yun ang mga pinagsasasabi mo sa kanya, na gayon ang iyong tingin, na tamang hinala ka. Ay, mabuti-buti naman, gusto naman maging pagpapala sa iyo. Are you there? And always remember, as Jesus said in His words, kung anong sukat ang ginamit mo sa kapwa mo, ay siya rin sukat na gagamitin sa iyo. Kaya wag laging tamang hinala. Expect God's goodness from other people. God can use other people to bless you. Yung mga tipong, ano ka naman magiging blessing sa akin ng Lord sa pamamagitan na rin matandang are? Aba, ay kung walang matandang nagpakain kay Elijah, magugutom siya. Remember? Ano ka namang expect ko pang kabutihan din matanda na ibawg pa? Aba, ay si Abraham at si Sarah ay nagkaanak pa at doon nagsimula ang lipi ng Israel. God can use people. God can use people to bless you. So expect God's goodness from others. Huwag laging tamang hinala. May nakukuha? Ang mga may nakukuha, pumalakpak ng the best kay Jesus. Last na. Number 3. Expect God's goodness to others. Hindi pa pala relas. Hanggang number 45 pala Hindi, joke lang. Mabilis lang Pastor, ano pinagkaiba niyan? Expect God's goodness from others, tapos to others. Yung isa, asahan mong may kabutihan ding kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan ng ibang tao. Ngayon naman, asahan mo yung goodness ni Lord sa iba. Baka naman kasi expect ng blessing for yourself only, God's goodness for yourself only. Siyempre, maganda rin naman na ikaw ay naghahangad din ng ikabubuti ng kapwa mo. Ito po ang letter ni John kay Gaius sa 3 John chapter 1 verse 2. Sabi niya doon, Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Ano ibig sabihin niya doon? Hinahangad ko na ikaw ay mabuti. Mabuti ang iyong health, okay lahat sa iyo, at kahit ang kaluluwa mo masaya. Ang lahat ng patungkol sa iyo ay bless. Yun ang sasabi niya. Yun ang prayer ko. Yun ang hinahangad ko. Yun ang inaasahan ko mangyayari sa iyo. Kasarap na gayon ng tao sa paligid mo. Am I right? Siya nag-agree. Kaysa naman dun sa, huy, ako'y may itatayong business. Wag na malulugi yan. Ano kang business mo? Ala, hindi yan maganda. Hindi yan click. Hindi yan patok. Walang bibili dyan. Grabe. Ang hirap naman din kasama ng ganon. At ang sarap naman nung mga taong nag-e-expect ng God's goodness na mangyayari sa buhay mo. Okay? Kaya, ang sabi talaga ng Bible, huwag niyong kalilimutan, huwag niyong pababayaan ng pagtitipon-tipon, ng pagsasama-sama. Kasi through fellowship, nakakapagpalakasan tayo, nakakapagpaalalahanan tayo.
Napapasama ka at napapadikit ka sa mga taong nagsasabi sa iyo na maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. God will never stop doing good to you. Kagalakan ng Diyos ang kasaganahan mo. Kagalakan ko din yon. Diba? Kaya tuwing may nagpapadedicate sa akin ng bagong bahay, ako'y tuwan-tuwa. May nagpapadedicate ng sasakyan, ako'y tuwan-tuwa. Bakit? Kasi sila'y nabe-bless. At yun ang prayer ko. And I pray na tayong lahat man din ay gayon, that if we are expecting God's goodness sa ating mga buhay, sa ating pamilya, please, I pray, na maging sa iba, we are expecting God's goodness din naman. Na kung meron kang sasabihin, nega, pigilan mo na, lunukin mo na. Huwag mong papabayaang lalabas sa bibig mo. Life and death is in the power of your tongue, but for what we confess, manifest. Kaya pigilan mo na, kung wala ka rin lang sasabihin maganda, huwag ka nang umimik. Wala nga kayo sasabihin maganda ata, hindi ka naimik. Are you with me? So that's number 3. Number 4, expect God's goodness in your situation. Ito na talaga yung last promise. Awit chapter 145 verse 17, matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa, kahit anong gawin ay kalakip ang masaganan niyang awa. Oh, ganda no? Verse 14, basahin natin yung iba. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin, at sa pagkalugmok, sa panghihina ay kanyang hahanguin. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang, ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Bakit ko ito binabasa sa inyo? Ang ganda-ganda po kasi, yung sinasabi ng psalmist, that psalmist is expecting God's goodness in his or her situation. Balikan natin yung verse 17. Sabi doon, matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa, kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang awa. Kahit ano pa ang nangyayari, nakikita daw po nung psalmist ang goodness ni Lord. Balikan natin yung verse 14. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Sino po rito yung may kinakaharap kang pagsubok ngayon, testing ng buhay, problema? Ang ine-expect mo ba ay yung worse? Ang ine-expect mo ba ay may stress ka dyan? O are you expecting God's goodness in your situation? Look at that psalmist. Ano sabi niya? Ang Diyos ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yun ang kanyang tinitingnan. Yun ang kanyang ine-expect. What else? At sa pagkalugmok, sa panghihina ay kanyang hahanguin. This psalmist is expecting God's help. Anong sitwasyon mo ngayon? Hindi ko alam. Maybe you have a situation with your family, with your relationship, with your work, with your studies, I don't know. Or personal man yan. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, do not expect worst thing to happen. Expect God's help. Expect God's goodness. Is it in your health? I don't know. But I want you to know, ang i-expect mo ay goodness ni Lord. Verse 15, lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Look at the psalmist. Ako'y naniniwalang hindi naman iging ang buhay nito. Malamang ito ay may pinagdadaanan, pero amidst his or her situation, anong tinitingnan niya? The Lord will provide. Taas na kamay ng mga tatay. Halata naman na. Taas na kamay ng mga breadwinner. Winner lang. Bread. Okay? Meron akong papaalala sa mga breadwinner, sa mga tatay. Si Lord ang provider. He will provide. Ano man ang sitwasyon. Pastor, wala akong trabaho ngayon. The more na ipapakita ni Lord sa iyo na siya ang provider ng pamilya mo, hindi ikaw. Pastor, mahinaho ang bentahan ngayon, mahinaho ang kita ngayon, mahinaho ang biyahe ngayon. The more na ipapakita ni Lord sa iyo na siya ang provider at hindi ikaw. Bakit? Because kung saan tayo mahina, ay lalo naman doon nakikita ang kalakasan ng Diyos. Kaya kapag ako ay kakaunti ang income o kakaunti ang blessing, wala akong masyadong maiabot kay Mrs., the more ako nagse-celebrate kasi alam kong ang Diyos na mapagpala ang siyang mag-aabot ng entrega sa asawa ko. Pag walang ma-entrega, ang ama mag-ientrega. Entrega ha, hindi intriga.
Verse 16, binibigyan sila ng sapat na sapat. Hindi nagkukulang, ano pat ang lahat na may tinatanggap na ikabubuhay. Wow, nakakatuwa. Ang psalmist ay ang ine-expect ay ang pagtulong, ang provision, ang blessing, ang goodness ni Lord. Oh, I pray that we will be the same nitong psalmist. Amidst your situation, hindi mo ina-expect ang worst, hindi mo ina-expect may stress, hindi mo ina-expect na mapagod ka o manghina ka, ang ina-expect mo ay goodness ni Lord. Balikan natin, in verse 9 naman, awit 145 verse 9, siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. Wow. Why we need or why we should expect God's goodness in our situation? Dahil ang pagkalinga ni Lord ay mamamalagi. The Lord promised, I will never leave you nor forsake you. The Lord promised, it is my delight to prosper you. And Jesus said in His word that I came to give you life and have it abundantly. So why expect God's goodness in our situation? God promised that He will never leave you. God promised that He will be good to you. At ano pa ang sabi ng Diyos? I will never stop doing good to you. Come on. In Jeremiah 32:40, it says, I will make an everlasting covenant with them. I will never stop doing good to them. Sabi ng Diyos, hindi ako titigil sa paggawa ng mabuti sa iyo. So why expect God's goodness in our situation? Because the Lord promised He will never stop doing good to you. Expect goodness of God in your life. What else? In Romans chapter 8 verse 28, ano sabi doon? And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, those who have been called according to His purpose. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, expect God's goodness. Bakit? Kasi kayang gamitin ng Diyos anumang sitwasyon mo, sa ikabubuti mo pa rin umiibig sa Kanya. Kaya papaalala ko lamang po, because it's very clear in this verse, kailangan may relationship ka kay Lord. Kailangan mahal mo talaga si Lord. Kailangan may maayos kayong relasyon ng Diyos. Bakit? Kasi this promise is exclusively for those na may relationship kay Lord. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Do you love God? Do you really love the Lord? Expect God's goodness in your situation. Because God can use your situation for your good pa rin. Because you love Him. Pastor, hindi ko na maintindihan na nangyayari sa akin pero yung pala, kaya pa rin gamitin ni Lord Diyos sa kabubuti ko? Huwag mo laging ina-analysa at baka ikimaparalisa. Ano ibig sabihin? Minsan yung iba kaya hindi na makapanampalataya kasi laging ina-analyze ang sitwasyon. Paano gagamitin ni Lord ang sitwasyon kung ito sa kabubuti ko? Huwag mo nang isipin. Huwag mo nang alalahanin. Give it to God and let God use your situation sa kabubuti mo. Yung iba kasi laging isip pa ng isip. Aring pagkalugi ko, ikabubuti ko. Aring aking karamdaman, ikabubuti ko. Yung ako'y nabasted, ikabubuti ko. Ay, ako'y thankful na ako'y nabasted nung una. Dahil kung hindi ako nabasted nung una, baka hindi aring ang aking napangasawa. O, di, salamat Lord, ako'y nabasted. God can use your situation for your good. Kaya wag mo nang laging i-analisa at baka ikay maparalisa. Baka hindi ka makapanampalataya. Dahil lagi mong iniisip, kakatiting na utak naman, hindi naman aga na lahat. What else? Ang ganda nito. Sabi pa ng Bible, ano? No eyes have seen. However, as it is written, that what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Again, ang linaw. Wala pa raw na nakakita at wala pa raw nakarinig at hindi pa pumasok sa isip ng tao ang mabubuting bagay na inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. So make sure that you are loving God. Kasi ang mga promises na ito, again, exclusively for those who love the Lord. Pero ang gusto ko makita nyo rito, hindi pa daw pumapasok sa isip mo ang mabubuting bagay na nakahanda ng Diyos para sa iyo. Kaya ano man ang nararanasan mo ngayon, ano man ang nakikita mo ngayon, ano man ang naririnig mo ngayon, it doesn't matter. What matter is,
may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga ang sabi doon sa theme song nung Prince of Egypt na cartoon about Joseph the Dreamer, sino nakapanood nun? Sabi ng theme song doon na ang title ay You Know Better Than I let go the need to know why, for you know better than I. Ganda. Paborito ko yung kantang yun eh. Sabi nung kumakanta, I let go the need to know why, for you know better than I. Wag nang laging nagtatanong, Lord, bakit ganito? Ba't hinayaan mo to? Ba't ganito nangyayari sa buhay ko? Let go the need to know why. Just trust the Lord and expect God's goodness in your situation. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Why should I expect God's goodness in my life? This will be our last verses. In Awit 145 verses 8 and 9, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Si Yahweh ay mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. Come on. This is God's promise to everyone. Bakit ako mag-e-expect ng goodness ni Lord? Ang pasaway ko. Mapagmahal ang Diyos, puno ng habag, hindi madaling magalit, at ang pag-ibig niya ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino hindi nagtatangi. Sa kanya nilikha, ang kanyang pagkalinga ay mamamalagi. Expect goodness because God is always with you. God is always with you. God loves you so much. God is good in your life. God is good in your situation. God is good to your family. God is good to your health. God is good to your career. He is good. Our God is good. And He will always be with us. He will never leave us nor forsake us. Amen. Sino po ngayon na nagsasabing kung may aasahan ako sa buhay, ay walang iba kundi ang kabutihan ng Diyos? Bigyan mo uli ng the best na palakpak si Jesus. Come on. And let me pray for you. Let's pray. Father, marami pong salamat sa biyaya na kami po ay makarinig ng inyong mga salita. Salamat, Lord, for bringing us here today. Lord, thank you for reminding us that you know the plans you have for us, not to harm us, but to prosper us, to give us hope and a future. Thank you, Lord, for reminding us na kung may aasahan, iintayin, i-expect kami sa buhay namin, ay ang kabutihan mo. At salamat, Lord, kasi mabuti kayo sa amin, mabuti kayo sa aming kapwa, kahit kapwa namin ginagamit ninyo upang pakita at paramdaman kami ng kabutihan ninyo, mabuti kayo sa aming sitwasyon. And that's what we are expecting today sa aming mga buhay, starting today in Jesus' name. I pray and declare, in the name of Jesus, anuman po ang nararamdaman, pinagdaraanan, o nararanasan ng inyong mga anak sa church na ito, I am declaring, releasing, speaking God's goodness in Jesus' name. I am declaring God's goodness to your finances in Jesus' name. I am declaring God's goodness to your career. I am declaring God's goodness to your studies. I am declaring God's goodness to your family, to your health, to your spiritual life, in everything that you're doing. I am declaring, releasing God's goodness in Jesus' name. Expect God's goodness in your life. Thank you so much, Lord. This we pray in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Praise God. God bless you.